Hi mga lalabs! Welcome back to our channel, The Florence. And for today's video ay meron ngang maagang blessings. Yes mga lalabs, kakagising ko lang talaga tapos dumating yung pamangkin ko na may dalang kangkong at saka puso ng saging. O di ba napakalaking blessings kasi nga mauulam na namin to kangkong at saka puso ng saging. Kasi nga si Dada nung mga nakaraang araw ay nag-crave siya ng puso ng saging at syempre binigyan siya ng ate ko, pinadalan siya ng puso ng saging. At ayun na nga, nagpipinay na ako ng kangkong kasi nga ito yung uulamin namin sa agahan for today's video. Kasi nakakamiss talaga mag-ulam ng gulay. Nakakaumay naman yung palagi lang karni, palagi ring isda. So dapat may gulay talaga. Ayan, nag-prepare na ako ng kamatis, bawang at sibuyas. Ito lang talaga yung sangkap na gagamitin ko sa aking kangkong, ginisang kangkong. Tsaka yung lulutuin kong ginisang kangkong ay plain lang talaga siya, walang halong karni at walang halong isda na pansahog. So plain na gulay lang talaga siya mga lalabs. So i-adjust na lang natin sa panimpla para mas masarap yung panlasa. At syempre, pag merong maraming bawang, sibuyas, ay mas sumasarap siya kahit wala pang sahog na karne. So ayan na nga mga lalabs, nakahiwa na ako ng kamatis, bawang at sibuyas at syempre hinugasan ko na rin yung kangkong matapos kong pinayin kanina. Hinihiwalay ko yung tangkay sa dahon dahil nga yung tangkay ay medyo matigas so medyo matagal maluto. Di katulad ng dahon na napakadaling maluto lang mga lalabs. So ito na siya, hugugasan ko na rin yung dahon mga lalabs. Syempre, hinugasan na to kanina bago nila ibinigay at syempre hugasan natin ulit para sure na malinis mga labs. So, ayan na nga, mga alas 7 na ng umaga. So, nag-prepare na ako ng pagkain talaga kasi dito sa probinsya hindi kami sanay na hindi kumakain ng kanin sa umagahan. So yung umagahan namin dito ay kanin talaga. So heavy meal, hindi katulad sa Maynila na tinapay lang at kape, tinapay at gatas ay okay na. Dito talaga sa probinsya ay naghahanap yung sikmura mo ng kanin talaga. So, kanin talaga yung kinakain namin sa umagahan. So, ayan, nagluto na ako mga lalabs. Madali lang naman to maluto ang gulay kasi nga kangkong. So, di naman to kailangan ng pangmatagalang luto. So, napakadali lang nitong lutuin. Gisa-gisa lang. Tapos, ayan na, luto na. So, inuna ko nang gisahin yung bawang. Ano ba dapat yung uunahin paglagay? Yung bawang or yung sibuyas? Iwan ko kung ano yung uunahin, basta ako kahit minsan sibuyas yung inuuna ko, minsan naman ay bawang. Ang importante meron itong dalawa kasi isa to sa mga nagpapasarap. Lalo na to ngayon sa niluluto kong gulay kasi nga walang sahog. Walang sahog na karne, walang sahog na isda, so plain talaga na gulay. At syempre kasi nga plain lang na gulay itong mga lalabs, kailangan tong may kapartner para pagkain natin mamaya ay hindi naman parang mas masarap talaga may ka-partner. Masarap 'to may ka-partner na tuyo, pero yung ipapares ko nito ngayon ay yung pinaritong isda. So, meron kami ditong galunggong. Galunggong sa Tagalog, lambarok dito sa amin sa Bisaya. So, ito yung lulutuin ko mamaya, pipirituhin ko ka-partner or kapares ng ating ginisang kangkong. O di ba dito talaga sa probinsya, hindi ka talaga dito magugutom kasi makakahanap ka ng makakahanap ka talaga ng mauulam, yung mga gulay na nasa tabing ilog lang, kagaya ng kangkong, nasa ilog lang to, libre mo lang makukuha. At ito na nga mga lalabs yung isda. Linagyan ko muna ng tubig kasi nga na-frozen siya galing sa freezer. So, nilagyan ko siya ng tubig. Binabad ko muna sa tubig kasi nga nagyayelo na siya, nag-a-ice. So, ayan, pipirituhin ko din to para kapares ng ating gulay nga kangkong. O, diba, solve na yung ulam natin sa agahan. Thank you sa aking kapatid na nagpadala nito para meron kaming malutong gulay. So ayan mga lalabs, sa umaga talaga or kahit nga anong oras ng pagkain or kainan, ako talaga yung nakatoka sa kusina. Kasi dati naaalala ko si nanay talaga yung tagaluto, lalo na yung nagtatrabaho pa ako. Pero simula nung hindi na ako nagtatrabaho kasi nga si nanay ay nanghihina na dahil sa katandaan,
ako naman yung nakatoka sa kusina. Itong pagluluto ko ay natutunan ko lang 'to. So, ano lang 'to, sa pangsariling sikap lang talaga. Try-try lang muna hanggang sa nasanay na akong magluto, nag-iimbento ng mga recipe na sa akin-akin lang at masarap naman. Sabi ng mga kumakain masarap daw, so puwede na daw akong magtayo ng karenderya, 'di ba, char-char lang mga lalabs. So ayan, nilagyan ko na siya ng toyo. Inuna ko yung tangkay siyempre 'di ba, kasi yung tangkay medyo matagal maluto, so inuna ko yung tangkay. Tapos nito, nilagyan ko ng kaunting toyo lang tapos pakukuluin natin saglit at puwede na nating lagyan ng kaunting sabaw. So dahil wala tayong pansahog na karne ay dapat kaunting sabaw lang ang ilagay natin para mas malasa at mas masarap. At ayun na nga, inilagay ko na ang dahon ng kangkong mga lalabs. So ilang minuto lang ay maluluto na 'to, hahanguin na 'to kasi yung dahon ng kangkong ay napakadaling maluto lang. So hindi na 'to aabot ng mga ilang minuto pa mga lalabs. Antayin lang natin kumulo, 'pag kumulo na, so malalaman mo naman kung luto na yung dahon ng kangkong. O 'di ba nga, pagtingin ko dito parang punong-puno yung kawali ko, pero 'pag once maluto na yung dahon ng kangkong, bigla 'tong liliit mga lalabs. So ayan, ito na yung kangkong, tapos nilagyan ko lang ng kaunting pampalasa siyempre para masarap siya at siyempre halu-haluin lang ng kaunti. After ng aking kangkong luto na siya ay nagprito na din ako ng isda mga lalabs. So ito yung isda na tinatawag sa Manila na galonggong. So galonggong sa Manila, dito naman sa amin ang tawag nito ay lambarok. Iwan ko, ang nakakalala lang nito ay yung mga Bisaya, lambarok din tawag dito sa amin. So ito yung pinipirito ko mga lalabs. Masarap 'to na isda, hindi masyadong malalaki, sakto lang. Tapos masarap din 'to 'pag ano, pinapaksiw. Paksiw na isda, 'di ba, ang sarap din. So ito pinirito ko na lang siya para mas madaling maluto at siyempre masarap din naman kapares ng ginisang kangkong ay yung piniritong isda or puwede nga din yung piniritong tuyo, okey na din yun. At ayan, naghanda na ako ng mga pinggan, siyempre wala akong katulong dito, ako lang talaga. Kasi si dada ay busy pa, tapos yung anak ko ay nagbabantay sa tindahan kasi 'pag ganitong oras, umaga, maraming bumibili kasi nga may bumibili ng kape at kung ano-ano pa yung nauulam sa umaga. Kaya siya na yung itinoka ko dun sa tindahan kasi minsan nakakapagod kasi 'pag nagluluto ako, dito ako sa kusina tapos may bumibili, tumatakbo pa talaga ako dun sa tindahan kasi ako pa yung nagbibigay. So ayan, yung anak ko tinawag ko siya para kumuha na ng tubig para makakain na kami mga lalabs. Kumakain kami usually sa araw-araw, kumakain kami sa agahan mga around 8 AM ng umaga or minsan naman 'pag medyo natatagalan akong magluto ay mga 9 AM na ng umaga, pero medyo matagal na 'yan, medyo maaga talaga kaming kumakain, mga 8 AM talaga kumakain na kami ng umagahan. So after nga nito mga lalabs ay pagkatapos kong maghanda ay ito na, tatawagin ko na sila para makakain na kami ng umagahan mga lalabs. So ayan yung kuya ko, si Manoy Jewel, Mano yung tawag namin sa kanya, Manoy Jewel. Siyempre yung anak namin si Raisa. At pagkatapos nga nito mga lalabs ay kakain na kami ng umagahan. Masarap yung ulam namin kasi merong gulay na medyo ma-crunchy. Crunchy pa kasi nga hindi ko in-overcook kasi masarap talaga sa gulay, lalo na 'pag dahon ay medyo ano siya, half cook lang yung pagkakaluto. At ayan na nga mga lalabs, kain tayo. Nag-umpisa na nga kaming kumain yan mga lalabs. Kaya nag-post lang siya yung puso nga. Kinilong ano yung sa ano niya. Ayan, magbisigit yung. Ayan mo yung ulo. Kano ko mataw. Gusto ko nga pala siya yayay. Ano yung kampang kaagulay. Yan, di ka makakapag. Hanggang dito na lang po mga lalabs. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta nyo sa aming munting channel. This is the Florence saying goodbye and God bless everyone. See you in our next vlog!